Sabi po sa aklat ng Hebrew 10:27, huwag nating kaliligtaan dumalo sa pagtitipon gaya ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Yan. Good morning mga kapatid! Welcome sa ating pananambahan. Tayo po ay magpapasimula na, kaya tayo po ay maglaan ng panandaliang panalangin bilang paghanda sa ating pananambahan. Tayo po ay magpasiyasat sa ating Panginoon. Ibigay natin lahat ng ating alalahanin, ano man ang laman ng ating puso't isipan, ibigay po natin ito sa ating Panginoon. Tayo po ay tahimik na manalangin. Chapter 138, verses 1 to 3, ito po ang sinasabi, Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan, dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pambungad na panalangin. Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito. Dahil sa umagang ito, kami po ay malaya makakasamba sa inyo. Panginoon, amin nga po inaalay sa inyo ang aming araw at ang aming oras para kayo po ay papurihan, pasalamatan, parangalan, luwalhatiin at sambahin. Nawa sa amin sa pagsambang gagawin, malugod po kayo Panginoon, dahil ang nais ng aming mga puso ay maibigay namin ang pinakamataas na pagsamba at pinakamainam na pagsamba sa aming pananambahan. Maraming salamat Lord. Patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin sa bawat araw ng aming mga buhay. Hindi lamang sa araw ng linggo, hindi lamang sa oras ng prayer meeting, bagos sa bawat araw, sa bawat oras ng aming mga buhay. Lagi naming aalalahanin sa lahat ng aming ginagawa. Lagi naming ibibigay ang pinakamabuti at pinakamaayos at lagi naming pipiliin na gawin ang tama dahil ito ay aming pagsamba sa iyong banal na pangalan. Panginoon, sa oras na pong ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito man ay maliit o malaki, patawad Panginoon. Pakalinisin niyo nga po ang aming mga puso. Salamat Panginoon. Dahil sa aming Panginoong Hesus, kami po ay inyong pinatawad. Papuri sa inyong pangalan. Panginoon, aming pong pinagkakatiwala ang aming pananambahan sa umagang ito. Dalangin po namin ang gabay ng inyong banal na Espiritu at makapangyarihang pagkilos sa buong pananambahan. Dalangin namin na kayo po ang magpala sa bawat anak ng tatayo dito upang ialay ang kanilang talento. Dalangin namin, Lord, na gamitin niyo pong mabisa sa paglilingkod ang bawat anak niyo at maging kalakasan pagpapala sa lahat, Panginoon. Maging sa buong anak niyo, Lord, sa lahat ng anak na narito, kayo rin po ang maghanda, Panginoon, upang masamba kayo na nangaayon sa inyong kalooban. Panginoon, dalangin namin na tanging ang pangalan ng aming Panginoong Hesus lamang ang maitaas, ang maitanghal sa aming pananambahan. Kayo po ang magpala, kayo po ang magbigay ng katagumpayan, kayo po ang maghari sa aming pananambahan. Lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba, tanging sa inyong pangalan. Ito po ang
Salamat. Amen. Patuloy lang po tayo sa ating paglapit at pagsamba sa ating pong Panginoon. Patuloy nating alalahanin kung sino nga ang Diyos sa buhay po natin. Sa umaga na ito, alalahanin natin siya. Siya na Diyos natin na tunay na mabuti. Siyang tunay na karapat-dapat sa lahat po ng pagsamba. Nais po ng Panginoon na magkaroon tayo ng personal na paglapit sa Kanya. O aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na sa inyo lamang po namin inihahandog ang aming pong mga awitin, kumikilala sa inyo pong kadakilaan, kumikilala sa inyo pong biyaya at kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Narito po kami dahil din sa inyo pong biyaya, dahil sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Narito kami nakapaghahandog sa inyo ng aming pong mga pagsamba dahil sa aming Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay at nagbigay daan upang kami ay makalapit sa inyong trono ng biyaya. Kaya nga, O Diyos, nais po namin din na ihandog sa inyo at dalhin sa inyo ang amin pong mga handog ng papuri, handog ng pasasalamat at pagsamba sa umaga po na ito. Ikaw, Panginoon, ang Diyos namin na mabuti sa lahat. Sa bawat araw ng aming pong buhay, aming nararanasan ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang iyong pong provision sa lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi ka po nagkukulang sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Sa katotohanan na hindi niyo po kami pinapabayaan, hindi niyo po kami iniiwan kahit kailan. Ikaw nga, O Diyos, ang siyang karapat-dapat sa lahat po ng amin pong mga handog ng pagsamba na ito. Maging ang amin pong mga panalangin ng pagtitiwala ay amin pong inilalagak sa inyo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang amin pong pinapasalamatan sa amin pong iglesia, sa natapos po na kurikulum muli ng mga bata sa amin pong Saturday School. Salamat, O Diyos, dahil kayo ang patuloy na nagdadala ng mga bata sa lugar po na ito upang maturuan ang inyo pong mga salita at sa kalooban po ninyo ay makakilala sila sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa amin pong mga teachers and staff na inyo pong ginagamit sa amin pong mga ministeryo para rito. Salamat din, Panginoon, dahil kayo ang siyang patuloy na nagparanas po sa amin pong iglesia ng kasapatan ng inyo pong pagtugon sa mga pangailangan po ng iglesia po na ito. Patuloy po kaming dumudulog at nagtitiwala sa amin pong mga panalangin para sa aming iglesia. Patuloy namin idinudulog sa inyo na kayo ang Diyos na patuloy na gumawa at magbigay sa amin ng breakthrough sa amin pong pagsamba na ang bawat isa sa amin, ang bawat inyong mga anak sa lugar po na ito na naaabot ng ministeryo ng Elysian Christian Church ay patuloy na unahin at magkaroon ng prioridad sa buhay po namin na sambahin ka, unahin ka sa buhay namin sa araw-araw ng aming pong buhay. At patuloy ninyong masumpungan kami na patuloy na lumalapit sa inyo at laging nagtitiwala sa inyo. Hinahanap ka, hinahanap ang iyong mukha, hinahanap ang iyong presensya sa buhay po namin. Kayo din, Panginoon, na patuloy na gumawa ng breakthrough sa evangelism and sa discipleship na ang bawat isa din sa amin, Panginoon, magkaroon ng puso ng bahagi ng inyong pong ebanghelyo at ng inyong pong mga salita, lalo na doon sa mga hindi pa nakakakilala sa aming Panginoong Jesucristo. At patuloy niyong kilusin ng bawat isa na magkaroon din ng desire na makiisa, sumama sa mga growth groups upang doon ay maranasan ang paglago sa pananampalataya, ang pag-aaral ng inyong mga salita kasama ng iba pang mga kapatid. Ikaw nga, O Diyos, ang siyang kumilos sa buhay at puso namin, Panginoon, upang makitaan niyo po kami ng isang iglesia na lumalago sa amin pong pagsunod at paglilingkod sa inyo pong pangalan. We pray also for breakthrough sa amin pong mga testimonies ng amin pong mga patotoo ay
maging kasangkapan po ninyo upang ang amin pong mga nakakasalamuha ay magkaroon din ng uhaw na makakilala din sa aming Panginoong Jesucristo. Ikaw, O Diyos, ang siyang mag-ayos ng aming pong puso, ng aming pong buhay. Magtuwid po nito, Panginoon, upang ang inyong kalooban lamang ang aming magawa at maipakita sa pamagitan po ng aming pong mga buhay. Even sa aming pong giving. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo sa lahat ng aming pong mga pangangailangan, na hindi nangihinayang na magbigay sa inyo pong mga gawain at sa inyo pong mga ministeryo. Ikaw, O Diyos, ang mag-create ng breakthrough sa aming pong puso at magbuhay, Panginoon. Gawin niyo po kaming mga matagumpay na inyong mga anak sa buhay pagsamba at buhay paglilingkod. Sa inyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang amin pong mga activities, ang amin pong mga ginagawang ministeryo, amin pong Sunday worship services, ang amin pong midweek prayer service, ang amin pong ministry, aming fellowship, youth fellowship, aming children's ministry, even ang amin pong mga growth groups and mga Bible studies. Gabayan niyo po at samahan, tulungan po at gamitin ang mga ministeryo po na ito upang ang mga kapatiran ay patuloy na maturuan ang inyong mga salita. Sama-sama kami, Panginoon, na lumago sa pananampalataya at makapagbahagi ng inyong pong ebanghelyo sa iba na nangangailangan po nito. We pray for our outreaches. Sa General Tinio, dalangin po namin na kayo ang Diyos na magbigay sa kanila pong mga pangailangan. Dalangin namin na mapasukatan na po ang lote po doon. Sa biyaya po ninyo, kayo po ang mag-provide ng mga pangailangan para magawa po ito. At ikaw din, Panginoon, ang patuloy po namin na hinihiling na siyang magpapala sa mga gawain po namin doon sa pangunguna ng amin pong pastoral. Even sa amin pong gawain sa Masbate, sa pangunguna po ng amin pong Pastor Billy. Pagpalain niyo po ang aming pong mga manggagawa na ito na inyo pong ginagamit sa bawat lugar. Na inyo pong dinala sila upang makapagbahagi din ng ebanghelyo doon at matulungan ang mga mananampalataya tungo sa kanila pong paglago sa pananampalataya. Ikaw din, Panginoon, ang hinihiling namin na siyang magpala sa gawain po doon sa Talugtog, sa pangunguna po ng aming pong Pastor Paul at ni Ate Alma. Ikaw din, Panginoon, ang siyang magbigay po sa aming pangangailangan, lalo na sa lote na pwede po namin mapagtayuan ng aming pong bahay-sambahan po doon, mapagdausan ng mga gawain sa lugar po na yun. Ikaw din, Panginoon, ang siyang maghanda at maglagay ng aming pong manggagawa para po dito. Also sa aming pong gawain doon sa Hong Kong, sa pangunguna po ni Pastor Romel, ikaw din, Panginoon, ang siyang manguna sa gawain po nila doon. Pagpalain niyo po sila at patuloy po na ibigay din ang mga pangangailangan nila financially, sa bawat araw, sa bawat linggo ng kanila pong mga ministeryo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang amin pong mga pangangailangan financial sa amin pong iglesia. We pray for our monthly budget for at least 130,000, Panginoon, upang matugunan ang mga pangangailangan po ng aming iglesia sa buwan-buwan po nitong mga pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang aming pong pinagkakatiwalaan, patuloy po na nilalapitan sa lahat po na ito. Even sa amin po mga pangailangan para sa aming mga proyekto, sa patuloy na pagbabayad ng amin pong Smart TV, sa amin po mga mission pledges, sa amin po mga proyekto sa pagpapaayos po ng aming bahay-sambahan, sa aming pagpapagawa ng ceiling, ng stage, at ng iba pang mga pinapaayos po sa amin pong gusali na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na maranasan ang inyong pong kagandahan loob sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong pong pagkakaloob sa lahat po ng aming pong mga pangangailangan. Even sa amin pong mga personal na aming mga kahilingan, kayo din, O Diyos, ang amin pong nilalapitan sa lahat ng ito. Sino man po sa atin sa umaga na ito na may mga personal na kahilingan, mga urgent na prayer request sa Diyos, ilagak po natin ito sa Panginoon. Inaanyayahan ko kayong tumayo at ibigay sa Diyos ang inyong pong mga panalangin na ito. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang atin pong mga kahilingan. Alam natin na nababatid ng Panginoon ang ating pong puso. Sabi nga, kahit hindi pa man nabibigkas ng ating mga labi, ito'y alam na ng Panginoon. Pero nais niya na makitaan tayo ng puso at buhay na nagtitiwala
sa lahat ng ito. Banggitin po natin sa Panginoon ang atin po mga panalangin. Panginoon, sa inyo po namin inilalapit din ang mga pangangailangan ng inyo pong mga anak sa umaga po na ito. Dalangin ko po ang inyo pong pagpapala sa kanila. Ang patuloy niyo po, Panginoon, na pagkatagpo sa lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Ano mga kahilingan ng kanilang puso sa umaga po na ito, ayon niyo pong tugunin, ayon po sa inyo pong biyaya at kagandahang loob. Umaasa lamang, Panginoon, kami sa inyo pong habag, sa inyo pong awa, sa amin pong mga buhay. Alam namin na ito ay nakakarating lamang sa inyong tronong biyaya dahil sa aming Panginoong Kristo. Sa inyo po namin ito inilalapit, Panginoon. Nagpapasalamat dahil alam namin na kayo ang Diyos na mayroon ng nakahandang katugunan sa lahat po ng ito. Bigyan niyo po kami ng patuloy na pananampalataya na kayo ang Diyos na siyang may tamang panahon, may tamang kaparaanan ng pagtugon sa lahat po ng ito. Tulungan niyo po kami at turuan niyo po kaming maghintay sa lahat po ng inyo pong gagawing pagsagot sa amin pong mga kahilingan. Sa inyo po ang amin pong mga pasasalamat, ang inyong amin pong mga panalangin ng may pagtitiwala sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para po sa ating katekismo sa umaga po na ito, makikita po natin yan sa ating po mga programa. Meron din po dito sa screens. Tayo po ay nasa katekismo bilang 24 o Catechism number 24. Ang tanong, bakit kinakailangan na si Kristong manunubos ay mamatay? Sagot, sabay-sabay po nating basahin. Ayon po sa Colossus 1:21-22, at kayo na nang dati ay iwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Napakaganda pong mga katuruan po niyan at maganda po na atin pong dalhin, pwede pong i-memorize ang mga iyan para po sa tulong paglago sa atin pong pananampalataya. Para po sa ating pagbasa ng banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng unang Korinto, chapter 12, verses 1 to 12. Unang Korinto, chapter 12, verses 1 to 12. Sabi po diyan, ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pagbahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan.
at sa iba ay ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Sa iba ay pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu, at sa iba ay ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa iba ay ang paggawa ng mga himala, sa iba ay propesiya, sa iba ay ang pagkilala sa mga espiritu, sa iba ay ang iba't ibang wika, at sa iba ay ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala muli ang patuloy po namin pagbubulay-bulay ng inyo pong mga salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at tulungan na maunawaan ang nais niyo pong sabihin sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. I think sa bawat isa po sa atin ay pamilyar sa mga reality shows. Ay mga karamihan po siguro sa atin, kung hindi man lahat, ay nanonood ng TV. No? At familiar tayo sa mga talent shows lalo na. I think isa yan sa mga kinaaaliwan nating panoorin. Di ba? Mahilig tayo sa mga talent shows. So, marami tayong mga kilala na ganyan. Well, sa buong mundo ay marami ding mga talent shows. Even nakakarating nga sa atin yung karamihan. Alam natin ang America's Got Talent. Diba? Ay familiar tayo dyan. Meron tayong version sa Pilipinas. Ang Pilipinas Got Talent. Meron ding X Factor or The X Factor. Sa Pilipinas, meron din tayong version yan. X Factor Philippines. Diba? Meron ding The Voice. Mga kantahan naman to. Pagalingan sa pagkanta. Sa Pilipinas, marami tayong version niyan. No? Meron The Voice, The Voice Teens, The Voice Kids, at marami ng season ang ating napanood na The Voice sa ating pong bansigan, sa ating bansa. At meron ding Tawag ng Tanghalan. Ayan, isa pa din yan sa mga talent show na meron po tayo. So marami tayong mga kilala at kinaaaliwan, karamihan, ng mga talent shows. No? Even minsan sa mga nanay, sa mga magulang, kahit yung mga anak natin, minsan pinipilit natin na sumama, makit-join. Diba? Mag-try na sumali sa mga katulad po nito, mga talent shows. Actually, isang bagay po na tinatanong ko, no, bakit kaya ang dami-daming mga ganon? No, bakit ang dami-dami? At tayo din, personally, kinaaaliwan natin yung mga ganon. Umanood sa mga talent shows, magpapakita ng kanilang galing. Well, sa akin pong pag-research, at least meron po akong tatlong bagay na nakita ng mga dahilan. Bakit tayo din, personally, kinaaliwan natin yung mga talent shows na katulad po nito. One, it is the idea that we too may be superstars in waiting. Maaaring baka isa sa atin, in the future, maging isa ding superstar ng mga kilala natin. No? At iba-iba sa bawat henerasyon, may kanya-kanya kayong example ng mga superstar. No, hindi na po natin sila ikukumpara kasi ayon nga sa iba't ibang henerasyon, ay magkakaiba tayo ng itinuturing na superstar. No? Pangalawa, it is the idea of the judges, including the ones at home, being proven wrong. Even tayo pag nanonood, feeling natin, isa din tayo sa mga hurado. Diba? Even sa ibang mga talent shows, kasama yung audience sa pagboto kung sino yung mananalo. Diba? Sa mga talent shows. At pangatlo, it is the idea that everyone needs the right stage for their talent to shine. Minsan meron din tayong idea na talagang mayroong nakalaan na time or tamang stage para sa atin. Kung saan tayo ay makikita, marirecognize kung ano yung meron tayo, yung ating mga kayahan at ang ating galing. No? So yan po yung ilan lamang po yan sa mga dahilan kung bakit tayo din ay personally nag-enjoy sa mga katulad po nitong mga shows, mga talent shows. Well, kayo po ba, naniniwala kayo na meron kayong isang talent? Pwede ba kayong mag-join? Do you think you have one? Of course you have.
bawat isa sa atin, merong kanya-kanya pong talento. At yan po yung topic natin sa umaga po na ito. May kinalaman sa mga talento. No? Sa ating pong pag-aaral, tuwing linggo, ay tinatalakay po natin ang series at mga bagay na gumagabay po sa atin upang maunawaan natin paano tayo sa buhay po natin, pananampalataya, ay magkakaroon ng breakthrough. No? Breakthrough. Doon po sa ating mga panalangin din ay atin na din pong i-discuss sa bawat linggo ang marami na pong mga topic. Natapos na po natin ang breakthrough sa pagsamba, breakthrough sa evangelism, breakthrough sa discipleship, breakthrough sa testimony. At ngayon pong 2 buwan na ito, ng Oktubre at saka noong Nobyembre, ay pinag-aaralan po natin ang breakthrough sa giving. Pagbibigay. Natapos po natin sa ating pong breakthrough sa giving ay meron po tayong 3 bahagi, 3 T na tinatalakay. So yung unang 3 linggo, tinalakay po natin ang giving our time. No? Kaya po yung nakaraan, kung hindi pong natatandaan, no, ay patungkol sa paggamit ng tama ng ating pong oras at ng ating pong panahon. So, natapos po yung pagtalakay natin sa pagbibigay ng ating pong oras o ng ating panahon, giving our time. Ngayon po ay papasimulan natin ang pagbibigay ng ating mga talent. Ayan. Talent. Kaya po yung ating title, kung kanina po nakita po ninyo ay Discovering Your Talent. So yan po yung ating tatalakayin sa umaga po na ito. Paano at bakit mahalaga na atin pong maunawaan ang atin pong mga talent or gifts. Titingnan po natin ang isang bagay po na mahalaga, that discovering your spiritual gift. Speaking about talent, spiritual gift is the key to fruitful ministry and a satisfying Christian life. Ang pagdiskubre, ang pagkaalam, pagkakaroon ng kaalaman sa iyong spiritual gift or talent na binigay sa iyo ng Diyos ay ang susi upang ang buhay mo ay maging mabunga even ang iyo pong paglilingkod. Isa pong bagay na nais ko pong maunawaan ng bawat isa sa atin, ganun po yun kahalaga. No? Ang pagkaalam at ang paggamit natin ng ating pong mga talento na binigay sa atin ng Diyos, ang siyang magbibigay sa atin ng buhay na satisfying. Marahil, ang ilan sa inyo ay nag-iisip, o marahil dumadating sa punto na bakit ba parang kulang ang buhay ko? Pwedeng ito po yung sagot. No? Marahil yung mga talento, mga bagay na ibinigay sa inyo ng Diyos, ay hindi nyo po nalalaman at hindi nyo po nagagamit ayon sa ibinigay at layunin ng Diyos sa buhay po ninyo. So sa ating po pagtalakay, titingnan po natin ang unang Korinto chapter 12. Unang Korinto chapter 12. So this is a letter of Paul to answer questions from Corinth. No? Ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay kanyang karamihan doon ay pagsagot sa mga tanong na kanya pong natanggap. No? Ating pong mabasahin, kung mabasahin po natin ang unang Korinto, mayroon po doon nakalagay na mayroong someone sa kanya na nagdala ng mga tanong patungkol sa iba't ibang topic, patungkol sa iba't ibang mga issue ng iglesia sa Korinto. Sabi niya, maraming issue sa Korinto, marami silang mga tanong, maraming mga bagay na kailangang pag-usapan sa kanilang iglesia. At dito po sa chapter 12, ang pinag-uusapan at gusto niyang talakayin at sabihin, ituro sa mga iglesia po doon, sa mga mananampalataya doon, ay patungkol sa mga kaloob ng Espiritu. Spiritual gifts. Spiritual gift. So nabanggit na po natin yung spiritual gift at nais po natin na una bigyan na sa atin ngayon yung ating definition ng spiritual gift. So nabanggit ko na po ano yung spiritual gift. Tingnan po natin, ano nga ba ang spiritual gift? Sabi po ni Bob Deffinbo, meron po siyang ganitong definition. Sabi niya, a spiritual gift is the God-given capacity of every Christian to carry out his function in the body of Christ. Ang spiritual gift daw ay isang kaloob ng Diyos
nakakayanan sa bawat isa sa atin, sabi nun, every Christian, sa bawat isa, upang magawa ang atin pong layunin sa iglesia ng Diyos, sa katawan ng Diyos, sa iglesia. No? So kung nais po ninyo na malaman anong role ninyo sa iglesia na ito, ng Elysian Christian Church, mahalaga po na malaman po natin ang ating spiritual gift. Isang bagay po na una pong binigyan diin dyan ni Apostol Pablo sa simula ng kanyang pagtalakay, sabi niya ni Apostol Pablo sa verse 1, "Now, concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed." Sabi niya, now concerning spiritual gifts, I do not want you to be uninformed. Sabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto, patungkol sa mga kaloob ng Espiritu, ayoko naman kayong walang alam sa mga bagay na ito. And in fact, sa unang Korinto, chapter 12, chapter 13, chapter 14, ay tinalakay po niya yung mga bagay patungkol po dito. No? Mga bagay patungkol sa kaloob ng Espiritu. Kaloob ng Espiritu. At meron po lahat tayong tatlong bagay na nais kong malaman at sabihin patungkol sa spiritual gift. At least na makikita natin po sa passage po na ito. Na may kinalaman din sa pagkaalam, pag-discover sa kung ano yung kaloob sa inyo ng Diyos. No? Sa kaloob sa inyo ng Diyos. One, dapat po nating maunawaan at nais kong maunawaan po natin that with regards to spiritual gift, this is not a mystery. It is not a mystery. Hindi siya yung isang bagay na hindi mo pwedeng malaman. Hindi mo pwedeng maunawaan. No? It is not a mystery. Well, in simply, sa ating pong verses 1 to 3, sa mga bagay po na pwede po nating makita dyan, one, that it is simply not for the unbelievers. Well, ganoon lang naman siya kasimple. Pag sinag-usapan yung spiritual gift, ang isang tao na hindi nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, wala nito. No? Ganun po siya kasimple. No? Kaya hindi na siya mystery. Pag walang Espiritu Santo, walang spiritual gift. Ganun po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya sa verse 2, "You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led." Sabi niya, nung kayo, mga pagano, dati hindi pa mananampalataya, ibig sabihin po noon, sabi niya, ginagawa ninyo yung mga bagay na gusto nyong gawin, kahit saan kayo dalhin. Bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Ginagawa nyo kung ano yung gusto nyo. Pag walang banal na spirito, ginagawa nyo kung ano yung gusto nyo. In fact, ayaw nyong gawin yung mga bagay patungkol sa Diyos. So yun po yung isang katotohanan na makikita natin dito. Kaya po mahalaga, kung nais po natin na magpagamit sa Panginoon, una, ang spiritual gift ay nagsisimula kapag ang isang tao ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang pagtanggap at sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ang siyang simula ng pag-unlock ng mga spiritual gift or pagkakaloob ng banal na spirito sa atin ng mga yon. Kaya po mahalaga ang ating pong pananampalataya. Kasi kapag tayo ay nananampalataya, ang sabi doon, ang banal na spirito ang mananahan sa inyo. At kasama noon, yung mga kaloob na kanyang ibibigay sa bawat isa upang magawa natin, magampanan natin kung ano yung layunin ng Diyos para sa atin, sa iglesia na kinalagyan po natin. Yun po, ganun lang po siya kasimple, no? Pag pinag-usapan ng spiritual gift, this is not for the unbelievers. Maybe you have talents that were given to you ng Panginoon mula nung ikaw ay isilang, pero hindi po natin maituturing na spiritual gift. Because sa term pa lang na spiritual gift, ito ay kaloob ng Espiritu. At para sa kanyang layunin para sa iglesia. So yun yung po una. It is simply not for the unbelievers. Kaya again, napakahalaga ng pananampalataya, pagsusuko ng ating buhay sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan po ang simula. No? If you want to discover your spiritual gift, you have to surrender your life to Jesus. And acknowledge, kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay bilang ating tagapagligtas at Panginoon.
Pangalawa, it is naturally for those who have the Holy Spirit in them. Kapag ikaw naman, meron ng banal na spirito na nakakilala sa Panginoong Jesucristo, it is naturally given to you. It is naturally given to you. Sabi niya, therefore, I want you to understand that no one is speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed. And no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Ang sabi po dyan, merong kaibahan. Yung mga nasa spirito, merong spirito at merong wala. Ang sabi po dyan ni Apostol Pablo, yung mga na merong banal na spirito, hindi niya pwedeng gawin yung mga bagay na ginagawa pa niya dati. Sabi niya, sa mga taga-Korinto kasi nasanay sila, bago sila makakilala sa Panginoon Jesucristo, na ang kanilang pagsamba, merong mga adherents ng kung ano-ano. Sabi niya, pag sumasamba sila, ginagawa, sinasabi nila kahit na ano. Kahit pa sinusumpa nila yung Diyos na kanilang sinasamba. Ganyan yung kanilang pamumuhay dati. Kaya nga sabi dito ng Apostol Pablo, ngayong meron na kayong banal na spirito, dapat hindi nyo na ginagawa yan o hindi na dapat nangyayari yan. Because ang tunay na may banal na spirito, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi niya masasabi na sumpain si Jesus. Meron bang ganon? Nananampalataya sa Panginoon Jesucristo pero sinasabi na sumpain ng Panginoon Jesus? Sabi ni Apostol Pablo, hindi yun pwedeng mangyari. At yan yung kaibahan ng taong na kay Kristo at ng taong wala. Yung taong wala kay Kristo, nagagawa nilang sumpain ang Diyos. At pagsabi pa ni Apostol Pablo, kapag ikaw naman may banal na spirito, doon mo lang masasabi at nagkakaroon ka ng kakayanan na sabihin si Jesus ang Panginoon. Sabi na, no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Hindi mo yan masasabi nang walang banal na spirito sa buhay mo. No? Sa buhay natin. We cannot proclaim that Jesus is Lord except that we are led or we are in the Spirit. So pwede nating alamin. Kaya dyan makikita po natin na ang taong merong banal na spirito, sila lang yung pwedeng makaranas ng mga kaloob galing sa spirito. So it is naturally for those who have the Holy Spirit in them. Pangatlo, isa pang bagay na nais ko maunawaan po niya natin patungkol sa spiritual na kaloob, that it is not only for the mature. It is not only for the mature. Hindi lang po ito para sa mga quote-and-quote mature. Kasi yan yung isa sa mga nakakatawang dahilan, no? Karamihan natin. Well, fun fact, isa pong bagay po na nais ko maunawaan po ninyo, ang sinusulatan ni Apostol Pablo dito sa iglesia sa Corinto ay pwede nating maituring na mga immature Christians. They are not that mature. Sa tingin niyo ba, yung mga sinusulatan dito Apostol Pablo ng mga mananampalataya ay ganun ka ma-mature? Well, I guess not. Kasi kung ganun sila nakamature, supposedly dapat hindi na tinatalakay dito na Apostol Pablo patungkol sa sexual immorality, patungkol sa pag-aaway-away, patungkol sa division, patungkol sa mga payabangan ng kanilang spiritual gift. Hindi ganyan yung mga katangian ng isang iglesyang mature. Pero kung babasahin po natin ang unang Korinto, napakaraming issue ng church na ito. Kaya nga, isang bagay, even sa ating pagtalakay sa spiritual gift, hindi lang po ito para sa mga mature na. Sa pananampalataya. That's a fun fact. Meron din funny excuse. Ano yung funny excuse ng mga karamihang mananampalataya? That I am not mature yet to do a ministry. Na hindi pa ako ganun ka-mature para gumawa ng paglilingkod. Para maglingkod sa Diyos. Yan yung nakakatawang excuse lagi. Lagi po namin yung naririnig. Pastor, hindi pa ako ready. Feeling ko hindi pa ako ganun ka-mature. Para magpagamit sa Panginoon. Talaga ba? That is not true. At yung funnier fact is that you cannot mature enough if you're not participating in the ministry of the church. Tandaan niyo po yan. Ang maturity, lalo niyo pong hindi maa-attain kapag hindi kayo nagpagamit at naglingkod sa Panginoon. Kaya nga tanong na, ano pang hinihintay ninyo? Ano pang hihintayin natin? Kailan pa? Mga ilang kanta pa ba ang sasabihin ng kailan pa?
Ilang awit ng kailan pa yung inyong nais na marinig. Para ma-realize natin na ang buhay natin ay tinawag sa paglilingkod at magamit ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Para sa Panginoong Jesus, maturity is not the end in itself. Na para bang yun na yung goal natin sa buhay. Na parang yun na yung katapusan. Well, hindi po yun ang katotohanan at makikita po natin sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Billy Graham sa kanyang purpose-driven life, maturity is for ministry. Maturity is for ministry. In fact, ang isang pruweba ng isang tao ay nagmamature o mature na sa pananampalataya, siya ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya po hindi na kailangan natin na Pastor, kailangan ko pa siguro ng marami pang Bible studies. O marami pang mga lessons 1 to 100 siguro, bago pa ako maglingkod sa Panginoon. Hindi niyo na po kailangan ng mga ganyang bagay. Maghintay kayo na makatapos ng maraming lessons. Ang dami-dami nyo ng sermon na narinig. Ang dami-dami nyo ng mga messages na narinig. Even mga Bible studies na na-attendan. Kapag pinag-usapan ang paglilingkod, pagpapagamit ng ating mga spiritual gift, we have to do it right away. Isa pong example, kilala niyo po ba yung biyenan ni Pedro? Nung makaranas po siya ng biyaya ng Panginoon, nung siya'y pinagaling, makaranas ng kaligtasan na bumula sa Panginoong Jesucristo, sabi ng pagbangon niya, siya'y naglingkod sa Panginoon. Hindi na siya naghintay, Lord, kailangan ko pa siguro ng Bible studies. Siguro mga 10. Pwede na siguro. Hindi na ganon, no? Pag pinag-uusapan po ang paglilingkod, pagpapagamit ng mga spiritual gifts na meron po tayo, binigay ng Diyos, huwag na tayo maghintay. Sabi nga ni Billy Graham, impression without expression causes depression. Impression without expression causes depression. Yun po yung negatibong pwedeng maidulot noon. Mas lalo lang tayong ma-discourage. Bakit ba hindi ako lumalago? Bakit ganito palagi yung buhay ko? Isang hamon ko po sa inyo, maglingkod po kayo sa Panginoon. Your life will change. So yan po yung una. Pag pinag-usapan yung spiritual gift, it is not a mystery. Hindi po yung isang bagay na kailangan nyo pa ng maraming etchos. o marami pang mga usapin. Hindi po siya misteryo sa atin. You are given a spiritual gift. You have to use it. Isa pong bagay po na malalaman po natin, nais po nating malaman patungkol sa spiritual gift, that it has many manifestations. Marami po itong manifestations. No? Hindi po ito isa. Hindi lang po pagpapastor ang spiritual gift. Hindi lang po pagtuturo ang spiritual gift. Hindi lang po pag-awit ang spiritual gift. Ang sabi that it has different kinds. Ang sabi po doon, it has varieties of gifts, there are varieties of service, there are varieties of activities. Marami pong iba't ibang uri ng mga kaloob. Isa pong ginamit na ilustrasyon ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto ay ang katawan. Sa katawan, maraming bahagi. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ayon po sa unang Korinto 12:14 to 20, for the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. Isa pong ilustrasyon na ginamit ng Apostol Pablo ay isang katawan. Ang iglesia daw ay isang katawan.
may tutulad sa isang katawan. At tayo tinatawag na katawan ni Kristo. At ang katawan ay merong iba't ibang bahagi. In fact, maraming bahagi. Iba-iba. No? Merong buhok, merong kilay, merong mata, merong ilong, merong bibig, at iba't iba pang mga bahagi ng ating katawan. Kung bibilangin, hindi nyo masiguro mabibilang kung ano mga parte ng bahagi ng katawan po ninyo. No? Mga doktor lang siguro yung makakaalam ng kalahatan nun. No? Pero sa atin, makikita po natin na sa isang katawan, iba't iba ang bahagi, pero iba't iba din yung kanilang mga roles. Yun po yung isang bagay po na nais po nating maunawaan, that one you are a part of the body. You are one of them. Isa ka doon. So mayroong katawan ni Kristo, isa ka sa mga bahagi noon. Kasi kasama ka sa katawan ni Kristo. Ang isang mananampalataya ay laging isinasama, ibinibilang sa katawan ni Kristo. Kapag tayo nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, kasama tayo sa kabuuang katawan ni Kristo. Lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Kasama tayo sa isang katawan ni Kristo. Even locally, tayo ibinilang ng Diyos sa isang iglesia. Sa isang katawan, katulad po nito. At ang sabi doon, isa kang bahagi ng katawan. Isa kang bahagi ng katawan. You are a part in the body. Huwag niyo pong ituring yung sarili niyo na nasa labas ng katawan. Kasi pag ikaw mananampalataya, kasama ka doon sa katawan. Gustuhin mo man o hindi. Hindi po tayo pumipili. Hindi po natin sinasabi na kapag gusto ko at ayaw ko namang sumama sa katawan ni Kristo. Para madaling sinabi, ayaw ko ng kaligtasan. Ayaw kong maligtas. Kapag ikaw tinutunan yung sarili mo na ligtas, mapupunta sa langit kasama ng Diyos, kasama ka sa katawan. Whether you like it or not. So bahagi ka ng katawan po ni Kristo. And you are an important part in the body. Isa kang mahalagang bahagi ng katawan. Hindi kayong bahagi ng katawan na parang walang saysay. Lahat ng parte ng katawan natin ay merong kanya-kanyang role. Even yung bawat himla ng buhok natin, merong role. Sabi po sa verses 21 to 26 ng ating po unang Korinto chapter 12, the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again to the head, to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable, mahalaga. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unpresentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, that there may be no division in the body, but that the members may be the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. So, hindi pwedeng sabihin mo na hindi ka mahalaga sa katawan ni Kristo at ituring mo ang iyong sarili na pwedeng hindi makibahagi sa katawan ni Kristo. Kasi sabi doon, mahalaga ka. Ang problema kapag hindi mo ginawa yung part mo, hindi na kumpleto ang katawan. Ganun po kayo kahalaga. Hindi kumpleto ang katawan nang wala ka. Hindi kumpleto yung gampanin ng isang buong katawan nang hindi mo ginagawa ang iyong tungkulin, ang binigay sa iyo ng Panginoon para sa iglesia. Kaya nga sabi niya, if one member suffers, kapag daw nagsuffer yung isa, nagsasuffer lahat. Lalo pa pag ikaw hindi ka sumama, hindi magsasuffer lahat. Try nyo nang putulin yung inyong isang daliri. Kung ano po inyong mararamdaman. Kasi ganun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, ganun ka kahalaga sa katawan ni Kristo. You should know that. Kailangan malaman nyo yan. Meron kang part sa katawan ni Kristo. Hindi mo pwedeng baliwalain kung sino ka, at kung ano ka, at kung anong layunin ng Diyos sa buhay mo dito sa iglesia na ito. So you are important. Pangatlo, you need others in the body. Kailangan nyo po ang iba.
Hindi nyo kayang mag-isa. Sabi nga doon, the eye cannot say to the hand. Ang mata, hindi niya pwedeng sabihin sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi din pwedeng sabihin ng ulo sa kanyang paa, hindi kita kailangan. Kailangan ng bawat isa ang isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. No? So yan po yung mga bagay na kailangan po nating maunawaan. That you are a part in the body, you are important part in the body, and you need others also. So may iba't ibang uri ng kaloob. May iba't ibang uri ng kaloob na binigay sa iyo ng Diyos. Iba-iba. No? Sabi nga doon, may iba-ibang kaloob, may iba-ibang ministeryo, may iba-ibang activities. Hindi pwedeng sabihin ay, Pastor, hindi ako kayang mag-preach, hindi ko kayang mag-teach, hindi ko kayang magturo, hindi ko kayang mag-lead. Well, kapatid, hindi lang po yan ang kaloob ng Panginoong Kristo. Basahin po ninyo ang ating pong passage. Marami pong mga kaloob na nabanggit. At hindi lang sa passage na ito binanggit yung iba't ibang uri ng kaloob. Meron din sa unang Pedro. Meron din sa Roma. So iba-iba yung kaloob. May kanya-kanya. Merong spiritual, may gift of service, may gift ng pagbibigay, maraming uri ng kaloob. At hindi nyo pwedeng sabihin na, Pastor, saan ko pwedeng gamitin? Maraming pwedeng paggamitan. Yun po yung sinasabi dito ng unang Korinto. There are varieties of service. Marami, iba-iba yung klase ng paglilingkod. Iisa lang yung ating Panginoon na pinaglilingkuran. Sabi nila, varieties of activities. Iba-iba. Mayroong Saturday school, may youth ministry, mayroong growth groups, mayroong visitation. Mayroong ding evangelism, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Meron ding pag-aayos ng ating bahay-sambahan. Maraming bagay po kayong pwedeng magawa. At pwedeng maging channel ng inyong pong spiritual gift. Sa lahat po ng yan po ay niloob sa inyo ng Diyos, na ibinigay sa inyo ng Diyos para gawin po ninyo, gampanan po ninyo, gampanan natin sa iglesia na kinalagyan po natin. So kung sa ACC tayo nilagay, then we have to do our part in that church. Kung tayo nilagay po sa Elysian Christian Church, dapat po natin gawin yung ating bahagi dito. Ano man yan? May mga tao na kapag kinausap mo, lumalakas ang loob mo. That's a gift. Hindi mo kailangang mapunta dito sa unahan, mapunta sa stage para magpagamit ng yung gift. Marami pong uri ng paglilingkod. At ang paglilingkod, ang mga maraming uri ng paglilingkod na ito ay meron lang pong iisang layunin para sa iglesia. And it has a defining purpose. Ano po yung purpose? Ano po yung layunin? Bakit binigay ang iba't ibang bahagi sa isang katawan? Bakit binigay ang iba't ibang role sa isang iglesia? Sabi po sa verse 7, to each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Iisang layunin. Ano po yung layunin na yan? Edification. Edification. Sabi ko sa unang Korinto 14:26, let all things be done for building up. Sa Nas 95, sabi ng for edification. Let all things be done for edification. Sa ibang salita, for building up. Sa building up, it's an engineering word. No? Paggawa, no? Pagtatayo. Parang naglalagay ng mga hollow blocks, nagpapatong-patong ng mga hollow blocks. That's for building up. Na kaya daw iba-iba yung bahagi na binigay sa atin, iba-iba ang spiritual gift, ay para sa kabuuan, magkaroon ng isang matatag na iglesia. Matatag na iglesia. Meaning walang puwang. Imagine, yung pagka tayo ng building tapos may mga dalawang hollow blocks na wala dyan. Hindi siya kompleto, di ba? Kaya ganun po halaga yung role po ninyo. That is for edification, sa ikalalago, ikatatatag ng iglesia. Ayon pa sa Ephesians 4:12, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Para yung isang iglesia tumatag sa pananampalataya.
So sa mga bagay po na yan, ano pong makikita po natin? Ng ating spiritual gift is number one, it is not for individuals' benefit. Hindi po siya para sa ating kapakanan. Hindi po siya para sa ating pansariling pleasure, pansariling mga hangarin. Hindi po yan para sa sarili. Binigay yan ng Diyos. It is for the benefit of the body. The benefit of the body. The church. Para po yan sa katawan. Para sa iglesia ng Panginoon. Kaya po kung mayroon kayong mga special na talent, special na gift na binigay sa inyo ng Diyos, mind you, nilagay po yan ng Diyos sa iyo para magamit mo para sa iglesia ng Panginoon. It is for the benefit of the body, sa ikatatatag ng mga mananampalataya. Sabi nga ni John Piper, yung spiritual gift for the building up of the faith of one another. Para lumago sa pananampalataya ang iyong kapatid. So meron kang part. Kung may nakita ka ng kapatid na pananampalataya na nanghihina, baka ikaw yung tinawag ng Panginoon para palakasin yon. Baka binigyan ka ng spiritual gift ng Panginoon para palakasin ang kapatiran na yon. So it is for the benefit of the body, not for ours. Hindi po yan pang sariling kapakanan, ang spiritual gift. Tandaan po natin yan. Hindi yan para sa magawa natin, maangkin natin, matanggap natin, anumang gusto natin. And it is for the goal of Christ-likeness. Para daw yung isang iglesia maging kawangis ni Kristo. Maging kawangis ni Kristo. Sabi dun, sama-sama ang isang iglesia na maging kawangis ni Kristo. Sabi nga sa Ephesians 4:13, until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Para daw yung isang iglesia maging katulad po ni Kristo. Yan po yung layunin po ng ating po mga kaloob. And it is for our unity. Hindi po yan binigay ng Diyos para tayo magkabaha-bahagi. O sige, dyan ka na lang. Dito na lang kami sa kabila. O dyan po kayo sa discipleship. Kami, dito lang po kami sa evangelism. Hindi ganito niyan ang layunin ng Diyos, kaya tayo binigyan ng iba't ibang kaloob na para magkanya-kanya tayo ng lakad. Magkanya-kanya tayo ng gawa. Ang sabi ng lahat ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa layunin ng pagkakaisa. So kapag tayo nag-away-away dahil meron tayong magkakaibang gift, ay hindi natin nagagawa yung layunin ni Kristo. Kasi ang layunin ng Panginoon, kaya tayo binigyan ng iba't ibang kaloob ay para tayo magkaroon ng isa't isa. Another point is that kapag ikaw mayroong pangangailangan, yung isa yung makakatugon noon. Kapag may kulang sa'yo, nandun yun sa kabila. At yun na dapat nagsasama-sama na gumagawa. Not only it is for unity, it is for God's glory. Para sa kalwalhatian ng Panginoon. Sa unang Pedro 4:11, sabi doon, whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. So para sa kalwalhatian ng Panginoon. Tayo binigyan ng Panginoon ng spiritual gift, gamitin natin para sa Kanyang kalwalhatian. So pangatlo pong bagay na kailangan po nating maunawaan patungkol sa spiritual gift, that it has only one manager. Meron lang po siyang isang manager. Sino po yung manager? Sabi sa verse 11, all these are empowered. All these, that is plural. Tumutukoy po sa mga spiritual gifts na binanggit ni Apostol Pablo sa mga nauna pong mga verses. All these, lahat ng yan, ay empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. Sabi ng lahat ng kaloob ay ibinigay ng iisang Espiritu. So meron lang isang manager, and that is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who apportions. Siya po yung nag-distribute. Siya po yung nagbibigay sa bawat isa.
Sabi doon, He apportions to each one individually. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang bawat isa, bawat mananampalataya, binigyan niya ng gift. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, wala akong gift. Hindi po yan totoo. Sabi po ng salita ng Diyos. Sabi niya, He apportioned to each one individually. So bawat isang mananampalataya, kapag pinanganahanan ng banal na spirito, meron siyang spiritual gift. So walang excuse dapat na wala akong spiritual gift. Kapag wala kang spiritual gift, wala kang Kristo sa buhay. Ganun lang po yun. Ganun lang yung logic, no? So kapag meron kang Espiritu na Santo, meron kang spiritual gift. He apportions to each one individually. He apportions to each one accordingly. Ano ibig sabihin po niyan? Accordingly. Sabi niyan, individually as He wills. Ayon sa kanyang kalooban. Kaninong kalooban? Sa atin ba? Hindi. Kalooban ng banal na Espiritu. Sa kung anong kalooban ng Diyos na ibigay sa iyo. At isa pang bagay, in varying measure. Magkakaiba ng sukat. Kaya hindi po dapat merong comparison sa mga spiritual gifts na meron ng bawat isa. Because bawat spiritual gift na binibigay sa atin ay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa sukat na ibinigay niya. Depende po yan. Marahil pwedeng may 4 na gift of teaching, hindi lahat yon, I believe, magkakapareho ng level. Pero still, it's a gift of teaching. So, varying measure, depende sa kalooban ng Diyos. Depende sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Ayon nga sa ating pong definition. So, ano pong ibig sabihin yan? You cannot choose them. Hindi ka pwedeng mamili ng spiritual gift. Lord, gusto ko ng ganitong gift. Hindi po siya pinipili. Can you pray for it? Pwede. Pero, hindi po yun nakaka-guarantee na bibigay sa iyo ng Diyos. Again, hindi po yan ayon sa inyong gusto. Hindi ayon sa gusto natin. Kundi ayon sa gusto ng Diyos, ayon sa kanyang layunin na ibinigay sa bawat isa sa atin. So you cannot choose them, you cannot complain about them. Hindi ka pwede magreklamo, bakit naman ito yung spiritual gift, Lord? Ang sabihin sa iyo ni Lord, yan, may layunin ako sa iyo, gamitin mo. You cannot change them. So yun yung mga bagay po na nais natin maunawaan tungkol sa spiritual gift. You have one, you have to use it, whatever it is. Kung ano man yung kaloob sa iyo ng Diyos, ang nais lang ng Panginoon, gamitin mo. Yun lang po yung nais ng Diyos sa inyo. But still, you are given a gift, use it. Pag hindi mo po yan ginamit, kulang ang katawan. Ano po? Kulang tayo. Hindi tayo makaka-move on yan. Yun po yung totoo. Mga nakakatawa ang isipin, pero yun po yung katotohanan. Totoo po yun. Kung nakikita po ninyo, ang lesson na ito, nahihirapan lumago, yan po yung isang posibleng dahilan. Na ang bawat isa sa atin, hindi gumagawa, hindi binibigay, hindi ginagamit yung spiritual gift na binigay sa inyo ng Diyos. Not only that it is the Holy Spirit who apportions, it is the Holy Spirit who authorizes. Siya po yung nagbibigay ng kapangyarihan. Siya din po yung nagbibigay ng kakayanan. Ano po yung ibig niyang sabihin dyan? Isang bagay po na makikita natin yan. Spiritual gifts speak about reliance on the Holy Spirit's power and leading. Na ang paggamit po ng ating spiritual gift ay dapat nakaayon o nakadepende sa banal na Espiritu. So nais mong paggamit ang yung spiritual gift, kailangan mo ng tulong ng banal na Espiritu. Siya din po yung magbibigay sa iyo ng power to do it. Power to use it. Siya din po yung mangunguna sa iyo. Saan ka niya dadalhin? Anong papagawa niya sa iyo specifically? So ang banal na Espiritu po yung nakakaalam noon. It is the Holy Spirit who empowers. Ang sabi po ng ating verse 11. And then, it is by grace that we are given and we cannot boast about it. So, ang lahat ng ito, lahat ng spiritual gift is a gift. Pag sinabing gift, hindi mo yan deserve, hindi mo yan niningi, hindi mo yan nakadepende sa kung sino ka o kung ano ka.
o kung ano yung kakayanan mo. Nakadepende po yan sa Diyos. It's a gift. Kapag ikaw ba binigyan ng regalo, mamili ka pa ba? Ganun din po yung sense, no? It is a gift. It is by grace. Biyaya po yun ng Diyos. Hindi natin yun pwedeng maipagmalaki. Kung yun man, pwede man nating tawagin na spiritual gift, katulad ng ginagawa ng ilan na nasa level, mas mataas na level. Wala tayong maipagyayabang sa Panginoon. Lahat yun ay kaloob sa atin at ayon lamang sa biyaya ng Diyos. So yan po yung mga bagay na nais po natin maintindihan po ng bawat isa patungkol sa spiritual gift. Sa ating pong conclusion, sabi po ni Jack Arnold, meron siyang naobserbahan sa isang iglesia. Sabi niya, sa isang iglesia, meron lang daw po 3 grupo ng tao. 3 grupo ng tao. Ano po yung una? Those who are wondering what is happening. Yung hindi alam kung anong nangyayari sa iglesia. Alam anong nangyayari. No? Hindi na niya malaman bakit may mga ganitong pangyayari sa church. So, those who are wondering what is happening, those who are watching things happen, number 2. Yung mga nanonood lang na may mangyari sa church. At yung pangatlo, those who are making things happen. Sila yung mga gumagawa para mangyari yung mga dapat mangyari sa isang iglesia. So, ang tanong ko para sa inyo, saan kayo diyan? Saan kategory kayo ng grupo ng tao kabilang? Well, I hope and I pray na naisin ng ating puso na mapabilang tayo doon sa mga mananampalataya na gustong magpagamit sa Panginoon. Gustong magpagamit ang kanyang spiritual gift. Pastor, paano ko malalaman ang aking spiritual gift? Kasi yung topic natin, discovering spiritual gift. Paano mo ngayon malalaman ang iyong spiritual gift? 3 pong bagay na aking pong suggestion sa inyong lahat. Nais po ninyong malaman ang inyong spiritual gift, may paggamit ito sa Panginoon. Una, be active. Be active. Mas lalo nyo hindi malalaman ang inyong spiritual gift pag hindi kayo aktibong gumagawa, dumadalo ng mga gawain ng Panginoon. Be active. Pag kayo naging inactive, mas lalo ninyong hindi malalaman ang inyong role sa church. Mas lalo ninyong hindi makikita anong spiritual gift na binigay sa inyo ng Diyos. That is one. Be active. Pangalawa, be involved. Mag-involve. Again, huwag na po kayo maghintay. Hindi nyo na kailangan maghintay ng marami pang panahon. Kung kayo, naniniwala kayo na kayo tinawag ng Panginoon sa Kristo, meron kayong Kristo at banal na Espiritu sa inyong buhay, serve the Lord. Be involved. Huwag na po kayong maghintay na tawagin, tapikin ng pastor o sino mang leader. Volunteer. Mag-involve sa mga gawain, mag-involve sa mga ministries. Again, marami tayong mga ministries na ino-offer sa church. Even sa iglesia nito, marami po kayong makikita. Again, hindi po lahat nasa stage. Hindi kailangan nasa stage ang paglilingkod sa Panginoon. Maraming uri po ng paglilingkod. Kailangan nyo lang maging involved kung nais nyo pong malaman. And then pangatlo, be open. Kung ano man yung nais ng Panginoon sa buhay nyo, be open. Sundin nyo kung anong layunin ng Panginoon, anong gusto ng Panginoon. Ang banal na Espiritu, dahil nasa atin siya, lagi siyang nangungusap sa iyo. Ako sigurado yan. Kasi ang banal na Espiritu nasa buhay nyo. Nasa bawat isa sa atin. Siya yung lagi nangungusap sa inyo. Madalas lang hindi nyo pinapakinggan. Kaya hindi kayo nakapaglingkod sa Panginoon. Sinasabi marahil sa inyo, mag-involve ka sa ganito, magpalista ka sa ganito. Siguro next time na lang. Ganun yung sagot niyo siguro. So be open. Maging open tayo sa kung ano yung sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu. Kung anong nais ng Panginoon, nais ng Diyos sa buhay po ninyo. So nais ninyong malaman ang inyong spiritual gift. You want to discover your spiritual gift? Be active, be involved, be open. 3 lang ang bagay. Tayo po ay manalangin.
ipasiyasat natin sa Panginoon ang ating mga puso. Magkaroon tayo ng time para makinig sa kung anong sinasabi ng Banal na Espiritu sa ating puso at sa ating buhay. Alam ko na ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin, lalo na sa aspeto ng spiritual gift. Nais ng Diyos na gamitin mo yan. Ipagamit mo yan. Para sa ikalalakas ng iyong mga kapatid, para sa ikalalago ng iyong iglesia, para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hilingin natin sa Diyos na buksan ang ating isipan, even ang ating puso, upang maging handa itong sumunod sa kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Panginoon, salamat po dahil sa inyong biyaya, kayo ang nagbigay sa amin ng iba't ibang kaloob. Salamat o Diyos dahil meron kayong layunin. At itong layunin nyo na ito ang magbibigay lang sa aming buhay ng totoong satisfaction. Panginoon, turuan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong mapagpakumbabang sundin. Gawin kung ano po ang nais po ninyo. Tulungan niyo din po ang bawat isa na magkaroon ng naisin na maging active, maging involved, maging open sa inyo pong mga pangunguna sa buhay po namin. Sa inyo po namin dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo po ay tumayo. Awitin po natin, Lord, I offer my gift to you. Alingin po natin, isang panalangin ang awitin ito. Kausapin natin ang Panginoon. Lord, inaalay namin ang aming mga buhay, ang aming mga talento, kung ano po yung ibinigay niyo po sa amin. Ibinabalik namin ang lahat ng ito dahil yun ang nais niyo na gawin namin bilang inyong mga anak at tagasunod. At even sa bawat isa, makita kung ano kayo sa amin, na ganito ang nais ng Panginoon. Nasama-sama tayo mag-alay ng ating mga buhay sa Kanya. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. Oh Lord, we pray. Oh Lord, not
at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami po ay makakapagkaloob sa inyo. Ama, ang aming mga puso ay punong-puno ng pasasalamat dahil kayo po ang siyang nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan sa bawat araw ng aming mga buhay. Panginoon, sa pamamagitan ng tithes and offering, nawa makita nyo na ito ay aming pagmamahal sa inyo. Nawa makita nyo, Panginoon, na ito ay aming pagsamba sa inyo. Lord, dalangin namin na sa pamamagitan ng aming paghahandog, kayo po ang aming maparangalan. Panginoon, dalangin namin na patuloy niyo po kaming bigyan ng biyaya, na maniwala kami at manampalataya at sumunod sa inyong utos tulad nito sa aming tithes and offering. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming tithes and offering. Dalangin namin, Panginoon, nawa kayo po ang aming maitaas sa aming paghahandog. Sa lahat ng pagpapalang aming natatanggap, dalangin namin na kayo po ang maging una. Maalala namin na kayo po ang aming unang pasalamatan sa pamamagitan ng aming pagbibigay. Kayo po ang magpala sa aming tithes and offering. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa ating mga kapwa-lingkod na katulad nga ng ating mensahe ngayong umaga, nagpagamit sa Panginoon, nagpapagamit sa Panginoon. Ang kanilang mga kaloob na binigay din ng Diyos, patuloy nating italangin sila, patuloy nating purihin ang Panginoon, samahan sila, ipanalangin sila sa kanilang mga ginagawang paglilingkod. No? Sila po ay patuloy na matyagang nagtuturo ng salita ng Panginoon. And we know that these are simple tokens. Alam po natin na ang bawat paglilingkod sa Panginoon ay mayroong katumbas na reward. Mas malaki yung reward na naghihintay sa atin sa Panginoon. So yun yung mas ilong natin. No? Sigurado po yun na sa Diyos, mayroong wages, lahat po ng pagpapagal. No? Mayroong katumbas na pagpapala o reward na nanggagaling sa Panginoon. Ang lahat ng ating po mga ginagawang pagpapagal para sa Kanya. So patuloy po tayong tumayo po tayong lahat. Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat para ipanalangin po ang mga kapatiran po natin na nandito sa harapan, even to close po yung ating gawain sa panalangin. O aming Diyos, O Ama na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na sa inyo po namin inihahandog ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat. Salamat Panginoon dahil narito sa harapan po namin ang aming po mga kapwa-lingkod, mga tagapagturo ng inyong po mga salita sa iba't ibang mga ministeryo, sa Saturday School, sa youth ministry, even sa pag-lead ng mga Bible studies and cell groups or growth groups. Kayo Panginoon ang pinapasalamatan namin na nagbibigay ng lahat ng mga kaloob na amin pong nagagamit para sa inyong karangalan. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pangunguna sa kanila. Ang unay patuloy na pagpapalakas sa kanila sa anumang kanila pong mga nararanasan, sa anumang kanila pong mga nararamdaman. Alam po namin na ito ay hindi po nila iniinda upang masunod ang inyong kalooban, magawa Panginoon kung ano po ang inyong nais at makatulong sa mga kapatiran, sa lahat ng mga tao na naaabot ng kanila pong mga ginagawang ministeryo at paglilingkod. Pagpalain niyo po ang buhay ng mga kapatid po na ito upang ang buhay nila ay patuloy nilang ibigay sa inyo na aming Diyos tungo sa marami pang mga ministeryo, ikalalago sa pananampalataya ng marami at ikaluluwalhati ng inyong pong pangalan. Salamat din Panginoon dahil sa natapos po naming gawain. Salamat po sa oras ng pananalangin, ng pag-awit, ng pakikinig ng inyong mga salita, ng pagsamba sa inyong dakilang pangalan. O Diyos, nawa, ang bawat isa sa amin, ang aming puso, ang aming buhay, ay naging kaluguran sa inyo sa umaga po na ito. Igawan niyo po sa bawat isa
ang inyo pong pagpapala. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at pagsamba sa ating Panginoong Diyos.